Inis na tumayo si Almira. Hindi pa rin ako natutuwa sa ginawa mo, Juliet, at wag mo ko idaan sa iyak mo iyan. Gulat na napatayo na rin si Samuel at hinawakan sa magkabilang braso ang asawa. Honey, huminahon ka. No, hindi tamang ginawa ng anak mong paglilihim sa atin. Lalo ng pagsisinungaling din kay Oscar. Alam mo kung gaano ko kagustong maging manugang si Oscar. Tapos naikasal sila na wala tayo? Nalito na si Samuel sa inaakto ng asawa. Hindi niya alam kung part pa rin ba ito ng drama or what. Nagyuko ng ulo si Juliet habang patuloy sa pag-iyak. Pumasok kayo sa silid ninyo at mag-usap na kayo lang. Kung ano man ang mapagdesisyonan yung dalawa, ay hindi kami mangingialam ng ama mo. Galit na mando ni Almira sa anak at itinuro ang ikalawang palapag kung saan pwedeng mag-usap ang dalawa. Nang ayaw pa rin gumalaw ng dalawa ay umakto siyang parang hinahapo. Mabilis na niyakap muli ni Samuel ang asawa at inalalayan tung makaupo sa sofa. Ken, tawagin mong doktor ngayon din. Utos ni Samuel sa pamangkin bago bumaling ang tingin sa dalawa. At kayo, umalis na muna kayo sa harapan namin at baka mapaano ang asawa ko. Galit na rin niyang mando sa mga ito. Mabilis na nilapitan ni Oscar ang asawa at hinila na ito paakyat sa hagdan. Ayaw niyang dagdagan pa ang galit ng ginang at baka mapaano to. Halos pigil hininga si Almira hanggang sa mawala sa paningin ng dalawa. Napabuga siya ng hangin sa bibig at ilang ulit na huminga ng malalim. Honey, kumalma ka nga't baka ako naman ang atakihin sa puso. Dahil sa pag-aalala sa iyo. Nanlalambot na sita ni Samuel sa asawa. Honey, kailangan ba natin silang sundan? Tumayo si Almira na parang walang nangyari kanina. Tss, drama lang ang lahat kanina, tita? Hindi makapaniwalang tanong ni Ken sa ginang. Shh! Hinaan mo lang ang boses mo at baka marinig ni Oscar. Inilagay pa ni Almira ang hintuturo sa bibig upang patahimikin ang pamangkin. Pumalatak si Ken at naupo sa tabi ng tiyuhin. Gutom na po ako. Anong almusal? Ako bang daddy mo at dito ka nagtatanong? Aroganting tugon ni Samuel sa pamangkin. Ay, mana talaga sa inyo si Juliet. Padabog na tumayo si Ken at pumunta na sa kusina. Bigla siyang ginutom dahil sa gulo ng mga ito. Dinala ni Almira ang asawa sa silid kung saan siya natulog ngunit bigla siyang hinila sa isang silid na kalapit lang din na inukupan niya kagabi. Pagkapasok sa loob ay napatingin siya sa paligid. Natuon ang tingin niya sa isang coat na nakasampay sa likod ng swivel chair. Hindi ko nilalaban yan mula nang ibinigay mo sa akin. Tukoy ni Juliet sa coat kung saan nakatingin ang asawa. Naroon lang iyon nakalagay at kapag nakaupo siya, ay feeling niya nakayakap na rin sa likod niyang asawa. Bumalik sa formal ang mukha ni Oscar at natameme ang loob bago tumingin sa asawa. Hanggang ngayon, hindi siya makapaniwalang anak ito ng kasosyo niya. Hindi niya alam kung mula sa simula ay nagpapanggap ito at ginamit ang mga magulang para makuha siya. Pero kahit wala naman ang tulong ng pamilya nito ay matagal nang nakuha nitong loob niya. I swear, hindi ko alam na sina Daddy ang tinutukoy mong kasosyo. Pagsusumamo ni Juliet sa asawa. Sa tingin mo'y paniniwalaan kita, lalo na't ayaw mo silang ipakilala sa akin? Malamig na tanong ni Oscar dito. Malungkot na nagbuntong hininga si Juliet at marahang humakbang papunta sa kama at naupo roon. Alam kong galit ka at kahit anong ipaliwanag ko sa'yo ay hindi mo paniniwalaan. Ang nangyari kina Jeric noon ay ikaw ang may kagagawan. Napalabi si Juliet at hindi tinanggi ang bintang sa kanya. Kasalanan nila at gusto kong gawan ng masama. Hindi na siya natuto't inulit pa kagabi. Paano ko natuloy ang engagement sa pagitan namin ni Arya? Tanong muli ni Oscar. Kahit hindi tanong ay alam niyang ito ang babaeng tinutukoy ni Arya noon. Gusto lamang niyang makasiguro na hindi siya nagustuhan ng dalaga dahil sa awa. Lalo lamang nalungkot si Juliet nang maalalang pinsan. Kaya ko magpaubaya para sa kaligayahan yung dalawa. Nagawa ko na yun nung wala ka. Biglang naalala rin ni Oscar ang sinabi ni Arya noon. Nagsusumbong sa kanya at ramdam ng pinsan ay lumalayo ang loob dito. Pumalatak siya sa isipan. Hindi niya akalaing Ate Jazz na tinutukoy nito ay si Juliet. Mas gusto kong ikaw ang maasawa ng pinsan ko kaysa kay Jeric noon. Kaya sinira kong kapatid mo sa mata ng pamilya ni Arya. Pagtatapat niya sa katotohanan. Matama na pinagmasdan ni Oscar ang asawa. Hindi niya alam kung anong meron siya at minahal siya ng ganito ng isang anak mayaman. Pinigilan niyang kamay na gustong haplusin ang pisngi ng asawa. Nakikita niya kasi sa mga mata nito ang labis na lungkot nang banggitin na kaya nitong ipaubaya siya sa pinsan nito. Tumayo si Juliet at tangkang yayakapin ng asawa ngunit pinigilan siya.
Bigyan mo pa ako ng oras na makapag-isip. Ayaw niya magpayakap sa asawa at baka hindi siya makapagpigil sa sarili. Ayaw niya magmukhang magpasamantala, lalo sa mata ng mga magulang nito. Tumalikod na siya at lumabas ng silid. Tuloy ang pinakawalan na ni Juliet ang luha sa mga mata nang magsara na ang pinto. Sobra siyang nasasaktan sa malamig na pakikitungo sa kanya ng asawa. Parang biglang nawalan siya ng gana sa lahat. Pagapang siyang lumapit sa kama at hinilang unan upang yun ang yakapin. Nanatili siyang nakaupo sa sahig habang nakasandal sa gilid ng kama. Pagkalabas ng silid ay nagmamadali na siyang lumayo doon. Baka kasi hindi na niya mapigilan na sarili at bumalik. Alam niya sobrang nasaktan niya ang asawa at nalungkot. Pero kailangan na muna niyang ayusin ang sapagitan nila ng mga magulang nito. Sa sala, abala na si Almira sa pagtingin online ng magagandang gown para sa anak niya. Hindi siya makakapayag na hindi kaagad maikasalan dalawa sa simbahan. Honey, hindi pa natin nakakausap ng masinsinan si Oscar para pangunahang magplano sa kasal nila. Inirapan lang ni Almira ang asawa, tatayo sana siya upang lumayo dito at istorbo. Ngunit bigla niyang ibinigay ang laptop sa asawa nang makita si Oscar na pababa ng hagdan. Paikot kasi ang hagdan nila kaya hindi kaagad nakikita. Natawa si Samuel sa biglang yakap sa kanya ng asawa at nagpanggap na mahina. Mabuti na lang at hindi pa umaalis ang doktor. Tinanguan niya ito upang magpanggap na tinitingnan ang heartbeat ng asawa niya. Nag-alala lalo si Oscar nang maabutan ng doktor sa sala at sinusuri ang ginang. Bawal pong may stress si Mrs. Iwasan na po munang magalit siya ng husto. Ani ng doktor matapos matingnan ng ginang. Maraming salamat po, Dok. Nakipagkamay si Samuel sa manggagamot sa kainutusan ng katulong na ihatid sa pintong doktor. Hindi siya maaari at nakasandal sa kanyang nakapikit na asawa. Tumikim si Oscar at bago nagsalita. Sorry po at kasalanan ko kung bakit nagkasakit ang asawa niyo. Nagmulat ng mga mata si Almira at ngumiti sa binata. Ayos lang ako, iho. Nabigla lamang ako sa nangyari kanina. Masama ang loob ko dahil hindi namin alam na nagpakasal kayo. Alam mo naman kung gaano kita kagusto para sa anak ko. Pilit na ngumiti si Oscar at nalitong isipan. Ang akala pa naman niya ay galit sa kanya ang ginang. Walang alam ang ama ko tungkol sa inyo ni Juliet. Kung nagustuhan ka man niya nang nakilala ka sa ibang bansa, yun ay dahil lumahanga siya sa talento at may tiwala sa kakayahan mo. Paglilinaw ni Samuel at alam niyang isa yun sa iniisip ng binata. Napabuntong hininga si Oscar. Muntik na niyang makalimutan ang abuelo ni Juliet na siyang una niyang nakilala at ipinasa kay Samuel. Naniniwala siyang coincidence lahat ang pagtatagpo ng landas nila dahil sadyang shareholder ng naturang university na pinapasukan niyang matanda. Iho, ayaw kong bumalik sa dating anak ko na laging malungkot. Napatingin si Oscar sa ginang na siyang nagsalita. Parang may sumugat sa puso niya sa kaalamang noon pa malungkot si Juliet dahil sa kanya. Honey, wag natin siyang biglain. Ang mabuti pa'y hayaan mo muna kaming mag-usap tungkol sa negosyo. Napasimangot si Almira at naisingit pa yun ng asawa. Pero nang makitang naging komportable ang binata, hinayaan na niyang asawa. Tingnan ko muna ang katulong kung anong niluluto niya. Hindi pa po ba kumakain si Juliet? Naitanong niya dahil tanghali na. Hindi pa, iho. Hindi lumilingon na tugon ni Almira. Napabuntong hininga si Oscar. Siya rin naman hindi pa kumakain at ngayon lang tinanghali ng gising. Sandaling kinalimutan na muna niya ang tungkol sa kanila ng asawa at nag-focus sa kung ano ang pinag-uusapan nila ng Ginoo tungkol sa negosyo. Tito, uuwi na po ako. Paalam ni Ken pagkalabas sa kusina. O ang tasa ko, baka hindi mo na naman ibalik. Turo ni Samuel sa hawak ng pamangkin. Ipakuha mo na lang po dyan sa matapang mong manugang sa bahay. Pasigaw na tugon ni Ken at hindi nag-abalang lingunin ng dalawa. Tuloy lang sa mabagal na hakbang habang umiinom ng kape. Hindi makapaniwalang nakasunod ang tingin ni Oscar kay Ken. Mukhang hindi na ito galit sa kanya at inaanyayahan siyang pumunta sa bahay nito. Senyorita, pinatatawag po kayo ng mami mo at handa ng pagkain. Katok na katulong sa silid ni Juliet. Wala po akong ganang kumain, pakisabi ng gusto kong magpahinga. Walang sigla niyang sagot sa katulong. Magana yatang mga mata niya gayong ilang minuto lang siyang umiyak. Nakaligo na rin siya, ngunit talata pa rin umiyak siya ng husto. Ayaw niyo po bang makasalo sa pagkain ng asawa niyo? Tanong muli ng katulong sa dalaga. Parang biglang nakainom ng energy drink si Juliet nang marinig ang pangalan ng asawa. Patakbo siyang lumapit sa pinto at binuksan iyon. Hindi po ba ako nagkamali sa narinig? Totoong nasa baba si Oscar? Hindi makapaniwalang tanong niya sa katulong.
Opo, kanina pa sila nag-uusap ng inyong ama doon sa hardin. Mabilis na bumalik sa silid si Juliet at naghanap ng damit. Gusto niyang magmukhang kaakit-akit sa paningin ng asawa. Ang buong akala niya'y nakaalis na ito kanina at ayaw siyang kausapin. Bigla siyang nainis sa sarili. May isang oras din siyang nag-self-pity. Yun pala hindi naman siya iniwan ng asawa. Kung kanina pa sana siya lumabas ng silid ay hindi na nasayang isang tabo niyang luha. Pagkalapit ng katulong ay kagad na tinanong ni Almira to. Nasaan ang senyorito mo? Nung una po ay ayaw niya sanang kumain pero nang sinabi kong naghihintay ang asawa niya ay kagad siyang namili na susuotin. Honest na tura na katulong. Sandaling tumigil si Oscar sa binabasat na patingin sa katulong. Naroon sila sa garden at gusto ng mag-asawa na doon sila kakain. Pero kahit nakahain ng pagkain sa pabilog na lamesa, ay pareho pa rin silang nagbabasa ng papeles ng ama ni Juliet. Good job. Sige na, kumain na rin kayo sa kusina ng kasamahan mo. Ngumiti si Almira sa katulong. Malugod na nagpasalamat ang katulong at saka nagmamadali ng umalis. Kukuha lang ako ng maiinom natin. Agad na tumalikod si Almira. Hanga si Oscar sa ginang at ito talaga ang personal na nag-aasikaso sa paghahanda ng pagkain. Kahit marami namang katulong. Alam mo bang sa kanya naman ni Juliet ang ugaling tuso? Napako ang tingin niya sa Ginoo at tinintay na magkwento pa. Na love at first sight din sa akin si Almira noon at grab agad ang opportunity kaya kami naging mag-asawa. Pagkukwento ni Samuel. At napangiti pagkaalala sa nakaraan. Matagal ko na pong mahal si Juliet. Pinipigilan ko lang po sarili ko at ayaw kong pag-initan siya ng ama ko. Ayaw ko siyang mapahamak lalo na at wala pa akong maipagmalaki noon. Napangiti si Samuel sa binata. Salamat at hindi ka naging marupok noon sa dalaga ko. Hindi mo sinamantalang kahibangan niya sa'yo noon. Pinakasalan ko po siya sa huwes dahil ayaw ko na siyang mawala sa akin. Kahit tumadlang pang both side ng parents namin. Seryosong pag-amin ni Oscar sa Ginoo. Alam ko na dahil sa pagmamahal kaya mo pinakasalan ng anak ko. Huwag kang mag-alala at hindi nagbagong tingin namin sa'yo. Ikaw pa rin ang Oscar na gusto ng asawa kong maging manugang. Maraming salamat po. Pero gusto ko magsimula sa umpisa kahit kasal na kami. Ngumiti si Samuel at tinabik sa balikat ang binata. Nandito lang ako at nakasupport sa'yo. Mula ngayon ay ituring mo ako na parang yung ama. Pinigilan ni Oscar ang maluha dahil na-overwhelm siya, pinapakitang kabaitan ng Ginoo. Tama nga ang kasabihan na kung hindi mahanap ang pagmamahal at suporta sa pamilya, merong darating na siyang pupuno sa kakulangan ng sariling pamilya. Tumikim si Samuel at binalikan tingin sa laptop na makitang parating na anak. Kasunod ng ina nito at bunso niyang anak na halatang walang muwang sa mundo. Mommy, sure po kayo na okay lang ang suot ko? Conscious na tanong ni Juliet sa ina habang dalang isang tray na may lamang tubig. Anak, kahit naman na anong isuot mo ibagay sa'yo. Napalabi si Juliet. Bakit kasi wala siyang ibang damit maliban sa maluwang na t-shirt saka short? Ate, nakilala mo na po yung very cool na magiging kuya ko? Tanong ni Zeus sa kapatid. Natuwa si Juliet sa kapatid at nagustuhan agad si Oscar. Kung wala lang siyang dalang tray ay nayakap na niya ang kapatid. I like him ate, tukoy ni Zeus sa lalaking panauhin nila. Then, dapat tulungan mo ko na kausapin na niya. Nginitian ni Juliet ang kapatid. Sa peak na tumango si Sandra at tumabi sa pagkaupo sa tabi ng ama. Nagangat ng tingin si Oscar nang may umupo sa tabi niya. Huminga siya ng malalim na makitang pamumugtong ng mga mata ng asawa. Pero ang cute nito sa suot na apron. Mukhang takotong tumingin sa kanya tuwid ang tingin sa plato. Iho, mamaya na yung papeles at kumain na muna tayo. Ngumiti si Juliet sa binata. Walang salitang itinabi ni Oscar ang folder. Ang Ginoo itinabi din ng laptop pero nanatili yung buhay. Muli siyang napatingin sa asawa nang lagyan nito ng pagkain ng plato niya pero umiiwas ang tingin sa kanya. Ang mag-asawa ay mukhang may sariling mundo at abala sa pag-asikaso sa pagkain ng bunsong anak. Bahagyang humaba ang nguso ni Juliet nang hindi man lang siya pansalamatan ng asawa. Kumain na lang siya, ang mahalaga hindi siya iniiwasan o nilalayuan ng asawa. Eat more. Hindi ka raw kumain kagabi, sabi ni Ken. Nilagyan niya ng pagkain ng plato ni Juliet. Tuluyan ng kumuwalang emosyong kanina pa niya pinipigilan. Naiiyak na yumakap siya kay Oscar. I'm sorry. Nagulat si Oscar sa ginawa ng asawa at nasa harapan pa nilang mga magulang nito. Pero hindi niya magawang itulak ito't sawayin. Nasasaktan din kasi siyang makita tong malungkot. Behave at nasa harap tayo ng mga magulang mo. Bulong niya rito. Hindi mo na ako iiwan? Parang batang tanong niya sa asawa habang nanatiling nakayakap dito. Mag-usap tayo mamaya. Kahit walang emosyon ng asawa na kontento na si Juliet.
Ang mahalaga hindi siya nito iiwan. Naging magaan ang pagkain niya lalo na't pinagsasandok siya ng asawa. Kahit busog na siya ay pilit niyang inubos ang pagkain, si Oscar pa ang naglagay sa plato niya. Pagkatapos kumain ay tumulong si Juliet sa katulong na magligpit ng pinagkainan. Gusto niya magpa-impress sa asawa na marunong siya sa gawaing bahay. Anak, hindi ka naabot ng tanaw dito ni Oscar, kaya hayaan mo na sa katulong ang hugasin. Nagdadabog na lumapit si Juliet sa ina. Ma'am, sabihin niyo po sa daddy na huwag tambakan ng trabaho si Oscar. Sunday po ngayon at dapat rest day. Ang asawa mo may gusto at huwag mong sisihin ang daddy mo. Pinandilata ni Almira ng mga matang anak. Pero ma'am, anak, hayaan mo na muna ang asawa mo. Huwag mo siyang pangunahan sa pagkakataong ito kung ayaw mo mawala siya sa'yo. Mabilis na itinikom ni Juliet ang bibig at natakot sa sinabi ng ina. Nagpatawag ako ng masahista upang makapag-relax ka at mawala yung eye bag saga sa mata mo. Ang pangit mo na kasi, baka ayawan ka na ni Oscar. Mukhang natakot si Juliet at kumapit sa braso ng ina. Mom, kaya ba ayaw akong tingnan ni Oscar kanina dahil ang pangit ng mga mata ko? Nababahalang tanong ni Juliet sa ina. Exactly, kaya tama ng pag-e-emote. Tara sa room at doon tumambay. Hinila na ni Almira ang anak patungo sa isang silid. Doon nila pinapupuntang arkiladong taga-massage, saka iba pa ang for girls only. Nagulat pa si Juliet na makita ang manggagamot sa loob ng silid, pero siya lang ang nagpagsisilbihan ng mga to. Padapa siyang humiga at natunawan naman na siya ng kinain kanina. Napangiti si Almira nang makitang nakatulog ng anak habang patuloy na minamassage na babaeng siyang lagi niyang hinahired. Lumabas siya at iniwan na munang anak upang tingnan ang ginagawa ng dalawang nasa library na ngayon. Sabay na binitawan nila Oscar at Samuel ang hawak na papeles nang makitang pagpasok ni Almira. Honey, may problema ba? Bakit napasugod ka? Nasaan si Juliet? Tanong ni Samuel at nilapitan ng asawa. Nakatulog siya habang minamasahe. Tumingin si Samuel kay Oscar. Ang mabuti pa ilipat mo na muna sa silid ang asawa mo. At mamaya na natin itutuloy ang trabahong to. Utos niya si binata. Salamat po. Nagmadali nang tinahak niyang daan patungo sa silid na sinabi ng ginang kung saan naroon ang asawa niya. Ang totoo'y kanina pa siya nag-aalala sa asawa dahil malungkot ito sa pagiging malamig niya dito mula pa kanina umaga. Kuya! Napangiti si Oscar nang makitang bunsong kapatid ng asawa. Kuya, huwag mo nang hayaang malungkot ang ate ko at pumapangit po siya. Paskwat siyang umupo sa harapan ng bata at tumango. Thank you, niyakap niyang bata. Ganito palang pakiramdam kapag niyakap ng makapatid. Lagi ka pong kinukwento ni ate sa akin at idol kita kahit hindi ko pa nakikita ang mukha mo noon. Napangiti si Oscar at ginulong buhok ng bata bago tumayo. Alright, puntahan ko lang ate mo. Nariyan po si ate. Turo ni Zoe sa isang pinto ng silid. Muling nagpasalamat si Oscar sa bata at nagmamadali ng makalapit sa pinto. Bago pa siya makakatok ay bumukas yun at bumungad sa kanyang babaeng may edad na. Nasa loob po siya at nakatulog. Thank you. Pasasalamat niya sa ginang bago pumasok sa silid. Napabuntong hininga siya nang makitang ayos ng asawa. Mula sa puting kumot na nakatabing sa katawan nito ay tanging mga underwear ang natira sa suot nito. Napalunok siya ng sariling laway at biglang nag-ibang pakiramdam. Tumingin siya sa paligid at baka may ibang tao. Alam niyang secured ang place ng pamilya pero hindi siya natuwa sa kaalamang may humawak na iba sa katawan ng asawa kahit babae pa. Mabilis na hinubad ni Oscar ang suot na t-shirt nang walang makitang ibang maaring ipasuot sa asawa. Ngunit mali yata ang desisyong nagawa. Bago pa niya maisuot sa asawang damit ay nagising ito. Hi sweetie, mabilis niyang pinigilang bumangon ng asawa. Don't move, isusuot mo tong t-shirt ko. Saka lang napansin ni Juliet na wala siyang suot ng pang-itaas. Lihim siyang napangiti nang makitang dibdib ng asawa. Paano ako makakapagbihis kung hindi ka babangon? Napalunok na sariling laway si Oscar at sandaling nag-isip. Tumalikod ka lang, nautal pa siya. Humulmang matipid ng ngiti sa labi ni Juliet at pinagbigyan ng asawa. Bumaling siya sa kabila at dahan-dahang bumangon. Next time, huwag ka na magpapamasahe ng buong katawan. Kahit pa babae ang gagawa nun. Lalong lumapad ang ngiti sa labi niya. Mabuti na lang at nakatalikod siya sa asawa. Kung willing kang gawin ang trabaho nila, then okay. Napahigpit ang hawak ni Oscar sa t-shirt at hindi magawang igalaw ang mga kamay nang makitang makinis na likod ng asawa. Mariing naglapat ang mga labi niya nang bahagyang pumaling sa kanyang tagiliran nito. Alam niyang konting galaw pa nito'y makikita na niya ang nagyayabang nitong kayamanan. Bakit mo pinipigilan ang sarili mo? Tanong ng isang bahaging isipan ni Oscar sa sarili. Wala kami sa sariling bahay at nasa paligid lang ang parents niya. Pangatwiran ni Oscar sa sarili. May basbas na ng mga magulang niyang relasyon niyo. Mariing naipikit ni Oscar ang mga mata nang marinig muli ang bulong ng pasaway niyang isipan.
Sweetie, nilalamig na ako. Muling napalunok na sariling laway si Oscar nang marinig ang mapang-akit na boses ng asawa. Nabitawan niyang hawak na damit at dahan-dahang nilapat ang palad sa balikat nito. Pinigilan ni Juliet ang mapasinghap nang maramdaman ng mainit na palad ng asawa sa kanyang balat. Pumaling pa kaliwang ulo niya nang magsimulang humaplos yun sa kanyang leeg. Pakiramdam ni Oscar ay biglang nasasakal siya sa init na nadarama. I miss you, he said in a husky voice. Shit, my wife is so hot. Sa sala napatingin si Almira sa orasang nasa dingding ng maalalang anak. May 3 oras na rin pala mula nang makapagsolo ang dalawa. Napangisi siya habang nag-iisip, ngunit naudlot ang pagbibilang niya sa apo na may pumitik sa noo niya. Ouch! Baka mahipan ka ng hangin sa kakangisi mo riyan, buska ni Samuel sa asawa. Inirapan ni Almira ang asawa habang hinahaplos ang noo, kahit hindi naman masakit iyon. Hindi niya alam na nakangiti siya habang nag-iisip. Huwag mong hanapan agad ng apo ang dalawa at mga bata pa sila. Pinandilatan pa ni Samuel ng mga matang asawa. Ngumiti si Almira sa asawa at kumapit sa braso nito. Honey, maganda na mapuno ang bahay natin ng mga bata. Pwede pa naman tayong humabol ng 5. Humulma ang simpatikong ngiti sa labi ni Samuel saka kumindat sa asawa. Ako'y huwag mong hamunin. Tinasa niya ng kilay ang asawa. Napangisi siya nang biglang mabura ang ngiti sa labi nito at nagkamot ng batok. Sa kanilang dalawa kasi itong ayaw na mga anak pa siya. Natakot kasi ito at nalagay sa panganib ang buhay niya nung ipinanganak niya si Zeus. Honey, alam kong malakas ka at kaya ko kung labanan sa kama pero ayaw ko malagay na sa panganib ang buhay mo. Pwede tayong mag-ampon ng baby kung gusto mo madagdagan ang anak natin. Sandaling natahimik si Almira at napaisip, bakit nga ba hindi? Kapag ang umalis ng bahay nilang panganin na anak ay isa na lang natirang anak niya. Parang bigla siyang nalungkot sa isiping tatanda silang mag-asawa na walang makasamang bata sa bahay.